kumbaga para maging patas din tayo, eto naman yung nakita ho natin doon sa mismong Facebook page ni Direk Daryl Yap, mga kababayan. May pinost siya dito eh. Oh. Sabi dito, no? Kakapost niya lang yan, 47 minutes. Kakapost niya lang nito nung nakita niya na siguro nakita niya, aba, humayo na si Bossing Vic. Nagsampa na o naghabla na. Kaya ito po yung sagot niya. Daryl Yap, 47 minutes ago. Kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo, walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Ayan, no? Malaya ang sinuman na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang dedepensa sa lahat ng katanungan. O eto, may mga katanungan. Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Question mark. Ang sagot ay nasa litrato. Yung litratong binabanggit ho dyan, mga kababayan, kinuha ko yun eh. Ito yung litratong binabanggit ho, mga bossing. Ayan. Ang nakita ko sa ilalim, oo. Sagot na oo. Ayan. So kung pagduduktukin mo po ito, at kung titingnan mo yung litrato at doon sa katanungan, inurong. Yun yung maiisip mo na sagot, di ba? Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Oo. Inurong daw po. Hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi? Ang sagot ay nasa litrato. Oo. So, ibig sabihin, hindi din napatunayan yung akusasyon. Pero nagsampa ba ng kasong RAPE si Pepsi laban kay Vic Soto? Ang sagot rin daw ay nasa litrato. Nagsampa ng kaso. Oo. Nagsinungaling ba ang teaser? Yun yung pagsigaw ng hinalay ka ba ni Vic Soto? Oo. Ang sagot ay wala daw sa litrato. Ito daw ay nasa maraming lathalain, no? Sa mga dyaryo, yan. Ito ay nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Ano po ba ibig sabihin nun? Meron po kasing mga umaugong na sinasabi na pinabura daw po ni Tito Sen, no? Yung mga naisulat o naitala patungkol daw ho dyan, mga bossing. Ako, ano na din ako, kumbaga, hindi na din ho ako umabot sa panahon na yan. Nakabase na lang po ako doon sa mga nakikita ko. Diba? Nakabase na lang po ako doon sa mga naririnig ko. So ngayon, nagre-research kami. Wala talaga kami makita. No? About doon sa Pepsi Paloma. May mga nagsasabi. Gusto ko maging patas dito. May mga nagsasabi ho, mga kababayan, na humingi daw ng tawad. Isa si Vic Soto doon kay Pepsi Paloma, kaya hindi na daw na ano. So kung may mga paghingi na ng tawad, etc., at may mga napag-usapan na wag nang ituloy, siguro may mga na sila. May mga napag-usapan na hindi na bubuksan o wala na ito. Kaya lang bumalik. Ibinalik at pinag-usapan. Ano? Malalaman ho natin yan. Sabi nga nila, Delia, nanay ni Pepsi, at Pepsi, babalik tayo sa korte. Pabubuksan yung kaso na yon. Ang mga kasagutan po niyan, mga kababayan, siguro nasa susunod na kabanata. At ipapakita ko na din po sa inyo yung mismong kopya nung inihain o inireklamo ni Bossing Vic. Ayan, Republic of the Philippines, Department of Justice. Ayan po, pangalan ni Vic Soto at Daryl Yap. Ayan, complaint affidavit with prayer for civil damage. Hindi ko makita kung may presyo dito kasi sabi nila 35 million ang pinag-uusapan. Sabi ko naman, kung ako isang Vic Soto at ganun kalaki ang aking pangalan,
maliit yung 35 million na yun. No? Maliit yung 35 million na yun. Pero ako, panalangin ko pa din ho, mga bossing, sana magkaayos sila. Sana magkaayos sila, no? Para wala na ganyan. Pero hindi naman din ho ako masusunod. Sila pa din po. At the same time ho, mga kababayan, etong lawyer nila, lawyer na din po nila to doon sa versus Halushos ho, mga kababayan. So naipanalo din itong lawyer. So sa madaling salita ho, mga kababayan, matagal nang nangangalaga itong lawyer na ito, no, sa TBJ, mga bossing. Kaya, naku, hindi ho basta-basta yan. Paano kaya naging 19 counts yun? Bakit kaya? Again. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation yung respondent. Kaya Oh, 19 na beses daw po na nag-post si Direk Daryl Yap. Siguro simula pa lang minamatyagan na nila. Ako ho, hindi ko na kasi nakikita yung mga post ni Direk Daryl Yap eh. May nakikita ho ako, mga nagre-repost po nung mga post ni Direk Daryl Yap, mga kababayan. May nakikita po ako, galing po sa post ni Direk Daryl Yap, tapos ika-copy-paste nila kung ano yung sinabi ni Direk Daryl Yap, tapos ipopost nila sa page nila, yun yung mga nakikita ko. Kaya umaabot sa akin. Pero eto, inisa-isa ho siguro nila, mga kababayan. No? po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kinocomplain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. Yun talagang kay Direk Daryl Yap po. No? 19 na count po ng cyber libel, mga bossing. At sino pa? 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel. Cyber libel. So bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication. Yan, si Direk Daryl Yap naman kasi talaga, yung nakikita ko. Nung dati nung friends pa kami, nung lumalabas pa sa newsfeed ko, yung pangalan ni Direk Daryl Yap. Siya yung talagang mahilig mag-advertise ng kanyang mga pelikula. Mahilig siyang mag-post upang malaman ng publiko na ito yung bagong pelikula. Sabi ni Leo Glenn, Tumala, Piryong, and Dagul is waving at you. Daryl Yap, nako. Ano ang papabuksan kung wala namang kaso dati? At paano pa haharap bilang nag-aakusa si Pepsi? Sabi ni Sir Hill o Bordo. Madami pa pong kasunod, mga boss chief amo, sir. No? Huwag kayong mag-alala. I-update namin kayo diyan sa usaping Daryl Yap versus Vic Soto. Baka masundan pa nung mga ibang mga kasama sa TBJ na magkaso. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.